Good morning mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magkita-kita na naman mga kababayan. At ating pag-usapan itong bagong panukalang batas na ginawa ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Itong no work, no pay. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Tama lang ba ang ginawa ni Congressman Sandro Marcos sa batas na no work, no pay? Kasi ang ating mga kababayan ay kung tayo po isang empleyado ay pag tayo absent, wala ho tayong sweldo mga kababayan. So dahil itong ating mga congressman, ating mga senador, lalo na po itong ating mga congressman na pala absent. Alam nyo na siguro kung sino mga congressman na mga pala absent mga kababayan. Nagpuputas lamang ng upuan, inaagaw na ang kanilang opisina, nilalangaw na, inaamag na, sumasahod mga kababayan. So tama lang ba? Just comment down below mga kababayan. Tama nga lang ba ang ginawa ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay mga kababayan? So comment down below dyan mga kababayan. Diba? Tayong mga kababayan natin na hirap na maghahanap buhay, kahit yung mga construction worker ay kapag hindi pumapasok, walang sweldo. Pero itong ating mga congressman na mga pala absent mga kababayan ay sumasahod. Tapos ito pa yung mga senador na nagtatago. Di ba mga kababayan? Sabi niya matapang siya pero nagtatago naman pala. Ilang buwan na nagtatago. At ito pala mga kababayan, akin rin natuklasan itong si Alan Cayetano na si Mr. 10K ng mga nakaraang administrasyon. Number 1 pala siya. Number 1 sa pala absent. Dinaig niya pa si Senador Manny Pacquiao na si Manny Pacquiao ng mga nakaraang taon ay may laban pa. Pero ito si 10K number 1 pala. Number 1 pa lang pala absent mga kababayan. Kaya tama lang po itong batas na ginawa ng ating mabubuting Congressman Sandro Marcos. May pinagmanahan talaga mga kababayan. At isa pa mga kababayan, minamadali na rin ang ating mahal na Pangulo itong travel tax. Ito rin ay panukala rin ni Sandro Marcos mga kababayan. Yung travel tax kasi mga kababayan ay mabigat din sa bawat isang umaalis sa bansa natin o namamasyal, o sa mga foreigner na namamasyal dito sa atin. Ay 1,600 yan mga kababayan. Papunta ka, pabalik ka 1,600. Paano kung marami kayo? Isang pamilya kayo, example 5 kayo, di halos kulang 10,000 din yan mga kababayan. One way lang ipabalik ulit, ganun din naman, babayaran mo ulit travel tax ulit. Kung nasa private sa sa medyo mataas na, kung sa sa business class ka, 2,000 mahigit pala yun mga kababayan. 2,000 mahigit, di kung madami tikinig kayo, di malaki-laki din, mabigat din sa bulsa mga kababayan. So sana ang panukalang batas nito ay ma-implement na, kasi minamadali ng ating mahal na Pangulo para makaiganyo tayo ng mas maraming foreigners, mas maraming bibisita sa ating bayan, at kikita ang ating bansa mga kababayan, makadagdag sa ating tourism. Kaya magandang panukala ito ni Congressman Sandro Marcos, at sana ma-aproban ito mga kababayan. So yun lang pa ang ating balita ngayon mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong time, sa ating pagkita-kita mga kababayan. Ako naman ay maghahanap buhay na rin mga kababayan. Maghahanap buhay na tayo mga kababayan. Nandito na po ako ngayon sa may Holy Spirit, may Quezon City mga kababayan. Nakakuha na rin po ako ng pasahero. O siya, sige mga kababayan, ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga trabaho, at maging sa ating mga dyan, OFW, ingat po kayo. At ang aking muling paalala, wag po kayo sali na sali sa mga rally. Kawawa po inyong pamilya pag kayo nahuli dyan sa ibang bansa. O siya, sige, dito na lang po tayo mga kababayan. God bless us all. Bye bye. Ingat po kayo.